Relate na relate ako! Kala, parang nai-inlove na ako sa kanya. Nakaka-tense naman ang story. Iba talaga! More pa! Dear M.O.R. Ibang kilig sa urig. Dear MOR, hello po mga kamorkada. I'm Mika, 26 years old, content writer mula Muntinlupa. Academic achiever mula elementary hanggang college at admittedly, walang ibang inatupag kundi mag-aral. OFW ang nanay ko at may negosyong car wash naman ang tatay ko. Nagsimula rin kami sa walang kaya after seeing all their sacrifices for us. Talagang nagpursige ako to make them proud. Wala na sa isip ko ang love life. Mula sa pagiging school nerd, pagka-graduate ko, ay masyado naman akong naging career-driven. Literal na hindi ako naglaan ng oras para maghanap ng relationship. Pero nagbago ang lahat nang makilala ko ang first love ko. Mikmik, bumangon ka na dyan. Opo. Mika, Ito na nga, Dad. Babangon na. bilisan mo. First day mo sa bagong trabaho mo tapos malilate ka. Antok na antok pa yung tao eh. O, magkape ka na. Nakapagluto na ako. Nakapagayos na ako ng bahay. Nalinis ko na yung kotse pero antok ka pa rin dyan. Aki! Bumangon ka na rin dyan. Isa ka pa. Tanghali na oh. Hayaan mo na yun, Daddy. Bakasyon naman. Sus, palibhasa, kayong dalawa lagi kayo nagpupuyat. Sinabi ko na matulog na maaga eh. Napuyat ako kasi kausap ko si Mommy. Magpapalusot ka pa. Eh akong kausap ng mami mo kagabi. Maagang natulog yun. Hindi pwedeng dalawa tayong kausap niya? Kumain ka na at kung anong oras na, matatraffic na tayo. Ha? Iahatid niyo ba ako? Malamang. Sabi mo may lakad ka ngayong umaga. Wala, pinalipat ko. Bakit? Eh, sino maghahatid sa'yo? Magbubuk ako ng motor. Motor-motor, wag na. Sinabi ko na sa'yo pag kailangan mo ng susundo sa'yo, ako ang tawagan mo. Baka mamaya, mapano ka pa dyan sa mga motor na yan. Eh kasi, Dad... Huwag ka na makipagtalo. Kumain ka na lang dyan. Ay! Oh, ano na naman? Paplansyahin ko pa nga pala yung damit ko. Wait lang, kunin ko lang, Daddy. Umupo ka na dyan. Ako na magpaplansya. Ako na, Dad. Ako na nga, kumain ka lang dyan. Anong oras na oh? Sige na nga. Alin ba dun yung paplansyahin? Yung pink na damit at saka yung slacks, nakasabit sa likod ng pinto ng kwarto ko. Okay. Thank you, Dad. Oh, kumain ka lang dyan, ha? Pink na yung pisngi mo. Itigil mo na yung blush on mo. Sobra na ba? Oo. Tsaka yung kilay mo, oh, hindi pa pantay. Pinagmamadali mo kasi ako eh. Eh, paanong hindi kita pagmamadaliin? Eh, 8:15 na. Anong oras ang pasok mo? 9:00. Hindi naman ganun kalayo yung office eh. Eh, kung traffic. Hindi yan. Ay, nako. Pero sobra na ba talaga yung blush ko? Medyo, pero hayaan mo na. Mamaya naman eh, medyo wala naman yan. Naks, alam na. Malamang. Ako ba naman parati mong kasama pagbili dyan sa mga makeup mo? Ako pa minsan ang pinagpaplansya mo ng buhok mo. Eh wala si Mommy eh, so ikaw na lang. Tapos yung kapatid mo, parang gusto pang sundan yung mga yapak mo. Anong yapak mo? Yung ano, makeup dress ganun. Eh anong gagawin mo kung ganun nga si Aki? Wala, ano ba magagawa ko? Hindi ka magagalit? Magagalit. Pero hindi dahil ganun siya. Magagalit ako kasi dalawa na kayong bibilhan ko ng makeup tapos paniguradong mas mahal yung kanya. Daddy, ano ba yan? Eh, kesa naman magalit ako, di ba? Ano magagawa nun? Aw, love you, Dad. Sus, may kailangan ka, no? Wala, nag-I love you lang eh. Oh. Eh, yung kausap mo kagabi, yung pinagpuyatan mo, nag-I love you ka na ba ron? Dad? Nagtatanong lang. Ang ingay-ingay mo eh. Rinig na rinig yung kilig mo kagabi. Wala, hindi. Walang I love you na nangyari. Wala namang masama kung meron. Basta siguraduhin mo lang na matinuyang lalaki na yan. Yung tipong ipagluluto rin ako? Oo, ipagpaplansya.
Sasamahan sa pagbili ng makeup. Ihahatid ka, susunduin ka. Ang taas naman ng standard mo, Dad. Ginawa ko yun lahat para sa mami mo. Kaya bang gawin yun ng manliligaw mo para sa'yo? Oo. Mga kamorkada, mataas ang standards ko pagdating sa mga lalaki dahil mataas ang standard na sinet ng daddy ko. Simula elementary kasi ay sa abroad na nagtrabaho si mommy at sa mga panahon na yon ay si daddy ang tumayong nanay at tatay namin ni Aki. Siya ang nag-aayos ng buhok ko nung elementary ako. Siya ang nagpaplansya ng uniforms naming magkapatid. Siya ang kasama ko sa pagbili ng mga dress ko tuwing prom at graduation. At sa mga panahong yon, hindi niya naramdamang natatapakan ang pagkalalaki niya. Siya ang gumagalaw sa kusina, naglilinis ng bahay, at naghahatid sa amin sa eskwelahan. Ang kasama kong umiyak tuwing nasa stress ako sa school, ang kachismisan ko tungkol sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay ko. To make it short, my father is my standard, at ayokong magsettle for anything less. At sa tingin ko naman ay pasok na pasok si David sa standards na yon. Bye, Mika! Bye! See you tomorrow! Bye, Mika! Nice to meet you ulit. Bye! Nice to meet you din! Oh, Daddy! papasundo ka na? Opo. Sige. Mika! Ay, wait lang pala. Bakit? Wait lang po, Dad. Sorry, si Tito ba yan? Oo. Hello? Mamaya na lang pala ako magpapasundo. May... dadaanan pa pala ako. Sino yung dadaanan mo? Wala, basta. Mag-message na lang ako, ha? Love you! Mix! Kanina ka pa dito? Oo, medyo. Kain tayo? Or gusto mo bang maglakad-lakad? Maganda maglakad sa area na to eh. Or may iba ka bang trip? Game ako maglakad. With me? With you. Sino pa bang kasama ko, di ba? Tara. Okay. Eto naman, next question. Kung magkakanegosyo ka, anong negosyo ang tatayo mo? I like that question kasi ilang beses ko na yun inisip before. So, ano nga? Basketball cafe. Nice. Bakit yun? Kasi si Daddy, super fan siya ng basketball. As in, PBA, NBA, WNBA, UAAP, lahat ata ng basketball pinapanood niya. Oh, so para sa kanya talaga yung negosyong itatayo mo if ever? Oo naman. Daddy's girl ako eh. Sobrang close naming dalawa. So, kaya ba mataas ang standards mo sa lalaki dahil din sa daddy mo? Yup. Sa tingin mo ba... hindi, wag na pala. Joke lang. Ha? Wala, wag mo na isipin. Itanong mo na, nasimulan mo na eh. Hindi, kasi ano... Ano? Sa tingin mo ba, pasok ako sa standards ng daddy mo? Let's see. Maalam ka bang magluto at ipagluluto mo ba ako? May malapit na grocery dito. Gusto mo, mamili na ako eh. Ihahatid at susunduin mo rin ba ako sa trabaho? Anong gusto mo? Motor, kotse, tricycle, e-bike? Sasamahan mo ba akong mamili ng makeup? Anong shade mo? Anong wala sa makeup kit mo? Concealer, foundation, primer, powder, setting spray? Nox, sasamahan mo ba akong umiyak if I'm having a bad day? I will be with you when you cry, but I will never be the reason why you'll cry. Promise? Promise. So, pasok na ba ako sa standards ni Tito? May last question pa ako. Go, kahit ano. Will you be my boyfriend? Wait, seryoso? Kung seryoso ka sa akin. Oo naman. Eh di oo. Boyfriend mo na ako?
Gusto mo ba? Oo naman. Gustong gusto. Eh di ayun naman pala eh. So boyfriend mo na nga ako. Yes, Bob. Boyfriend na kita. Bob? Yes, Bob? Mga kamorkada, 3 months nang nangliligaw sa akin si David at sa buong panahon na yon, he's proven himself to be worthy of my trust and love. Open secret naman siya sa pamilya ko. Alam ni Mommy at ni Daddy na may nanliligaw sa akin at lalong alam na alam ni Aki kasi minsan nga ay siya pa ang kakuntsaba ni David sa mga surprises niya. Pero kahit ganon, medyo nagulat pa rin si Daddy nung malaman niyang kami na ni David. Alam ko namang hindi niya ako pipigilan sa kahit anong relasyon na papasukin ko, pero aaminin ko, kahit na alam kong green flag si David, kabado pa rin ako kung anong magiging impression sa kanya ni Daddy. First boyfriend ko siya at alam kong sisiyasatin siyang mabuti ni Daddy. Daddy. Ang sarap po nung adobo nyo, Tito Reynan. Hindi ako nagluto niyan. Order ko lang yan. Ang sarap po. Daddy. Ano ulit trabaho mo, David? Video editor po. Editor? Maayos ba kita mo ron? Okay naman po. Bukod po sa full-time job ko, may freelance work pa po ako. Saan ulit kayo nagkakilala ni Mika? Sa dati po niyang trabaho, siya po yung writer doon, tapos editor naman po ako. And gaano katagal mo na siyang gusto? Daddy! Tinatanong ko lang. Sa totoo po niyan, matagal ko na siyang crush, pero umamin lang ako nung nalaman kong paalis na siya ng company. Nabanggit po kasi niya dati na ayaw niya nung mga office romance, kaya ayun, hindi na ako sumubok manligaw dati. Bakit ang lakas ng loob mo ngayon? Po? Kaya mo bang buhayin ang anak ko? Ha? Kung may mangyari man, mapapanindigan mo ba siya? Po? Daddy! Joke lang. Tinatansya lang kita. Kinabahan ka, no? Bad joke, Dad. Sorry naman. Tinatry ko lang kung bagay ba sa akin yung strict na tatay. Hindi bagay, Dad. Hindi ba bagay, David? Bagay naman po. Papasa naman. Oh, tumayo ka na dyan. Tagay tayo. Tagay po? Oh, tara dito. Aki! Bumili ka nga ng chichirya sa labas! And I did it my way! 100 ang score niyan, Matik! Bob, YouTube yan. Walang score dyan. Bakit wala? Pangit naman yan. Wala naman tayong karaoke, Dad. Wala bang yung may score? Para mas may thrill. Wala po. Ako naman nakakanta. Hindi, tama na. Akin na yung mic. Anong oras na oh? Baka mareklamo na tayo ng kapitbahay. Hindi yan. Kinala ko naman yung mga yan eh. Kahit na, nakakaistorbo pa rin tayo, Dad. Ay, kita mo ba to, David? Ganyan kabait ang anak ko. Wala nagre-reklamo, pero masyadong iniisip yung pagdulog ng ibang tao. Tito, sobrang bait po talaga ni Mika. Isa talaga yun sa mga dahilan kung bakit ko siya nagustuhan eh. Tigilan nyo na nga yan. Dad, tama na. Matulog ka na. Ikaw rin, David. David! Yes po. Dito ka ba matutulog? Hindi ko po alam eh.
dito ka na matulog. Okay po. Pero, Hindi mo na kayo pwede magtabi ni Mix, okay? okay po. Okay lang ba sa'yo yun? Okay lang po. Matulog na lang kayo pareho, please. Kayo ang pagtatabihin ko sa kama eh. Anak, mamaya ka, ha? Nag-uusap pa kami ni David. David, alagaan mo si Mix, ha? Unika iha ko yan. Mula sa pagpapalit ng diapers niya, hanggang sa kinder graduation niya, hanggang sa first day niya sa elementary at high school, hanggang sa entrance exam niya sa college, hanggang sa pag-graduate niya, ako yung nandun. Mahal na mahal ko ang panganay ko. Opo. Ako, David, may tiwala ako sa'yo, ha? Si Mika, hindi ko pinadadapuan ng lamok. Kaya alagaan mo yan, ha? Mamahalin mo yan. Dad, hindi pa naman kami ikakasal. 1 month pa lang kami. Kahit na. Basta, David, hindi kita pagbabantaan ng kahit ano. Ang hinihingi ko lang sa'yo, mahalin mo ang anak ko. Huwag na huwag mong sasaktan. At kung isang araw gumising ka na hindi mo na siya mahal, ibalik mo siya sa amin. Sa akin. Pero huwag mong sasaktan, ha? Hindi po, Tito. Never. Matulog na kayo pareho, please. Matagal pa ba yan? Untok na ako, magpatulog na kayo. Hear the flow and the echo of the waves and the view of the sunsets. Cause heaven knows it's been hugging on my soul in a way no one else can. In a life of craziness, you're the steady hand that holds me when I'm down, feeling weak. You are the home I'll never go, the feeling I chase wherever I go. Wala in parehas sa imo, lisod ka ayo. Nahuna-hunaan ako, kung wala ka wala jud ko. Kasakit na ko, bawat tanggong ko yung di mo walay sa'yo. Ikaw ang pahuway na ako, pahuway
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. My first love. Mga kamorkada, sa totoo lang, habang sinasabi yun ni Daddy kay David, medyo naiiyak na rin ako. Oo, alam kong dala lang din yun ng kalasingan niya. Usually kasi nagiging sobrang sentimental talaga siya kapag nakakainom siya. At the same time, alam ko namang galing pa rin sa puso lahat ng mga sinabi niya. Kaya kahit sinabi niya lahat ng yun nang lasing siya, ramdam na ramdam ko pa rin how much he loves me. Sobrang swerte ko lang talaga sa tatay. I couldn't ask for a better father. And as for David, tiwala naman akong papanindigan niya lahat ng sinabi niya kay Daddy. Asan yun? Aki! Aki! Bakit? Ginamit mo na naman ba tong makeup kit ko? Hindi oh. Bakit nawawala yung blush on? Yung pala yung nagamit ko. Paubos na rin naman kaya yun eh. Aki! Kukurutin kita Favorite ko yun. Asan na? Wala, nabasag ko. Papalitan ko na lang. Aki! Oh, tama na yan. Aki, ikaw naman, magpaalam ka muna bago humiram ng mga gamit sa ate mo. Totoo, nakakainis. Ang mahal ng bili ko dun Bayaran ko nga. Bumili ka na lang ng bago. Mika, sasamahan na lang kita mamaya. May lakad kami ni David. O di pagkatapos ng lakad nyo. Anong oras ba yan? Baka gabihin kami, Daddy. Spicy. Aki! Takihin ako sa puso dahil dyan sa mga jokes mo, Aki, ha? Dad, mag-wall climbing lang kami. Tapos kakain after. Di sige, saka na lang. Ako na lang bilang mo ng makeup, Dad. Bakit pa kita bibilhin? Lagi mo lang din naman kinukuha yung makeup ng ate mo. Damot. Grabe! Ang OA ng jowa mo, ate. Pati ba naman si David? Mahal na mahal eh. Tingnan mo, nagsisend pa sa akin ng screenshots niya sa mga online shop. Aling damit daw ang mas bagay sa kanya. Patingin. Wait lang. Patingin ako, Aki. Huwag na. Ang damot, titingnan ko lang Huwag na, mawawala yung element of surprise. Masusurprise ba ako sa damit? Malay ko sa'yo. Basta huwag mo nang tingnan. Ayan dinelete na niya. Maligo ka na lang, may lakad ka pala. Lagi ka na lang mabagal kumilos. As a princess. Ay, nako. Grabe. Feel ko ang sakit ng braso ko bukas. Sabi ko kasi sa'yo, mag-stretching ka muna bago ka umakyat Excited ako Nakakatakot pala, Bob, no? As in, wala naman akong fear of heights. Pero nung nasa taas na ako, nakakalula pa rin pala. Kaya nga sabi ko sa'yo, di ba? Trust the rope and trust me. Hindi ko bibitawan yung tali. Hawak ko ng maayos yung harness, di ba? Nakakatakot pa rin kasi. Pero gutom na ako, so kain tayo, please. Order ka na. Hi, ma'am, sir. Ready to order na po? Yes, 1 mushroom truffle pizza, mango shake, carbonara, and tiramisu. Okay po, repeat order ko lang po 1 mushroom truffle pizza, 1 mango shake, 1 carbonara, and 1 tiramisu. All goods. Thank you. Okay po, I'll have your order served in 20 to 30 minutes. Okay, thank you. Thank you. Random questions. Hit me. Do you ever think about settling down? Oo naman. Not anytime soon, pero when I think about settling down, it's always with you. Do you ever think about having kids? Right now, hindi pa. Hindi ko kasi alam kung kaya ko Hindi ka naman nag-iisa I'll be here. Ikaw ba? Do you think about having kids? Oo naman, with you. Do you think I'll be a good father? Yes, sure ako. Ay, sorry Bob. Sagutin ko lang to. Okay.
Sino to? The heck? Ang dami ha. Random username pa? Boyfriend mo ba si David Andres? Homewrecker yan. Niloloko ka lang ng gagong yan. Kasama niyan yung asawa ko kahapon. Niloloko nila tayo pareho. Hiwalayan mo na yan. Sinira niyan ang pamilya ko. Prank ba to? Okay ka lang, Bob? Ha? Okay ka lang? Yeah, okay lang. Out of nowhere, yun lang talaga ang masasabi ko. Galit, takot, pagdududa, lahat na yata ng emosyon dinaanan ko ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung prank lang ba to, kung isa ba to sa mga surprises ni David, hindi ko alam. Ang sakit lang na kung kailan nag-uusap na kami about the future, saka naman mangyayari to. Sobrang lala ng anxiety ko nung gabing yon. Hindi ako makatulog dahil sa pag-overthink. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin kay David, kung paano siya i-confront tungkol dito. Litong-lito ako. Ayokong maniwala sa mga ganong messages, pero hindi ko rin siya maisantabi. Aki! Ano sa tingin mo? Prank ba to? Hindi ko muna siya nireplyan kasi hindi ko talaga alam. Ano bang sabi? Na homewrecker daw si David. Na niloloko lang daw niya ako. Na may affair siya with someone na may pamilya. Pero hindi naman yung gagawin ni David, diba? Diba? Ewan. Anong ewan? Natandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo na nagpapatulong sa akin si Kuya David sa pagpili ng damit? Yung nag-send siya sa akin ng screenshots galing sa online shop tapos pinapapili niya kung alin yung mas bagay sa kanya? Oo. Natatandaan mo ba na may hindi ako pinakita sa'yo? Na-delete niya kagad? Yes. May Tinder notification dun sa screenshot. Hindi ko alam kung ano yung buong message basta may nakita akong Tinder sa notifs niya. Baka naman may account siya dati tapos hindi lang niya na-delete. 8 months na kayo. Hindi niya naisip i-delete yung dating apps niya. Tsaka ang ganda ng timing naman nun. May dating app siya tapos ngayon may nagme-message sa'yo ng ganyan. Pero biglaan kasi. Wala naman ako napansin na kahit anong signs na nag-cheat siya. Eh kung kausapin mo kaya siya tungkol dun? Oh my God. Nag-message ulit? Oo. Ano sabi? Nag-send lang ng pictures. Maraming pictures ni David. Patingin niya? Hala, social pala yung ka-affair niya. Hayop. Mix! Nak! Po. Kakain na, pinagluto kita. Garlic buttered shrimp, favorite mo. Mamaya na lang, Dad. Mix, 3 araw ko na nagkukulong sa kwarto. Okay lang ako, Dad. Sige na, kain lang tayo, Mix. Samahan mo ko dito. Wala si Aki, oh. Mag-isa na naman akong kakain. Tara po. Oh, hindi dyan. Hindi tayo sa kusina? Doon tayo sa sala. Samahan mo ako. Okay po. Dad, may piyesta ba? Bakit ang daming pagkain? Marami ba yan? Ulam, kanin, chips, ice cream. 4 lang. Manonood tayo habang kumakain. Manonood ng basketball? Hindi, no? Brooklyn 99.
9-9, Dad. Ganun ba i-pronounce yun? Kailan ka pa natuto mag-open yan sa TV? Sinearch ko sa internet. Naks. Gusto mo ba bukas? Magpagupit naman tayo? Ang cliche naman nun, Dad. Bakit cliche? Kasi di ba yung ibang taong broken-hearted laging nagpapagupit? Di ako na lang magpapagupit. Samahan mo na lang ako. Anong gupit? Pixie cut. Pumunta siya dito kahapon eh. Oo nga raw. Nasabi rin sa akin ni Aki. Sinigaw-sigawan niyo pa raw tsaka sinapak. Dapat medyo nagsisiga-sigaan ka naman para ma-intimidate siya ng konti. Kung kaya ko nga lang, di sana binugbog ko na yon. Ano sinabi niyo sa kanya? Pinagalitan niyo? Sabi ni Aki, umiyak din daw kayo eh. Naiyak ako kasi sobrang sama ng loob ko. Sinabi ko na sa kanya na kung isang araw gumising siya na hindi na ikaw yung hanap niya, huwag kanyang saktan. Maging honest siya. Tapusin niya na maayos yung relasyon. Pero wala Sumausaw pa siya sa iba. Nanira pa siya ng ibang pamilya. At higit sa lahat, niloko ka pa niya. Siya ang unang lalaking pinapasok mo sa buhay mo. Siya yung unang lalaking pinagkatiwalaan mo. At kahit ako, malaki rin yung tiwala ko sa kanya Tapos, ganun lang yung ginawa niya. Akala ko magiging kasing swerte na ako ni Mami Na yung first boyfriend ko, siya na rin yung papakasalan ko. Bakit kasi ganun yung ibang lalaki, Dad? Love is hard work, anak. Love is a habit. Araw-araw kong piniling mahalin ang mami mo. Kahit nung mga araw na mas madali na lang sana na bumitaw. So taasan mo yung standards mo, humanap ka ng taong pipiliin ka ring mahalin araw-araw. Thank you, Dad. Love you, Mix. Love you too. Mga kamorkada, nakipag-break ako kay David noon through text. Sobrang sakit ng ginawa niya to a point na hindi ko talaga siya kayang harapin. Ayoko siyang makita, ayokong makakita ng kahit anong gamit na binigay niya, at ayokong ma-associate sa kanya. Through it all, si Daddy talaga ang naging superhero ko. As corny as that sounds, siya ang tumulong sa akin para iahon ang sarili ko from heartbreak. Pinakita niya sa akin what a man should be. After more than a month, finally, nagkaroon din ako ng lakas ng loob na harapin si David. Thank you for meeting me here, Bob. David, hindi na tayo. Stop calling me that. Wala ba tayo dito para ayusin ang lahat? I'm here because gusto kitang harapin when I end things properly. Ayoko ng text o tawag o chat. Gusto ko kaharap kita para sabihin sa yung tapos na tayo. Bob. Wag mo nga akong tawagin yan. Alam kong mali yung ginawa ko. Alam kong nasaktan kita at alam kong akin lahat ng sisi, pero please, just one more chance, Mika. I promise that was just a one-time thing. Hindi na mauulit. I love you, Mix. I'm so sorry. No, hindi ko kaya. Nadala lang ako, Mix. Hindi ko alam kung anong sumanib sa akin, pero I promise you, hindi na ulit mangyayari yun. I promised your dad na aalagaan kita, na hindi kita sasaktan, so please, let me try again. Sira ulo ka ba? You already broke that promise. Kahit bigyan kita ng second chance, hindi mo na mababalik yung nangyari. I love you. Liar. I saw my future with you. Hindi ba nga pinag-usapan natin You saw a future with me? Habang nakikipagbembangan ka sa iba, you were seeing a future with me? Mika, please. David, sinabi ko na sa'yo, hindi ako andito to fix things.
andito ako to end it. Andito ako kasi gusto kong tumigil ka na. Itigil mo na yung pagpunta sa bahay, yung pagme-message sa kapatid ko at paghingi ng sorry sa dad ko. Tama na, please. I think by now, we should both be moving forward. Huwag mo nang ipagdikdikan yung sarili mo sa akin because I was taught better. I will not settle for a man like you. Alam ko kung paano itrato ng tama because I saw it from my dad. I know what a faithful, secured man looks like. At hindi ka ganun. Ang sakit mo naman magsalita. David, magpasalamat ka na hanggang salita lang yung kaya kong gawin. It was nice meeting you, Mika. Thank you for coming, ma'am. Thank you. Ay! I-chat pa lang sana kita, Daddy. Napaaga ako eh. Pasok na at may kasunod tayo sa likod. Kumusta? Okay naman, Dad. Sinapak mo ba? Muntik na. Sayang. Sinabi ko na lang sa kanya na I will not settle for a man like him. Mataas ang standards ko kasi syempre, almost perfect na yung daddy ko. Bakit almost lang? Perfect sana kung may buhok ka pa. Naku naman. Bakit ka kasi nagpakalbo? Sabi mo gupit lang eh. Sabi mo pa nga pixie cut. Ang init eh. Bakit kasi hindi na lang lahat ng lalaki kagaya mo, Dad? Kalbo? Hindi. Matino. Makakahanap ka rin ng matino, Mix. Hindi matatapos ang mundo dahil lang niloko ka ng isang tao. Iikot at iikot yan. At darating yung taong para sa'yo. Sana nga, Dad. Pero habang wala pa yung taong yon, tayong dalawa muna magpa-father and daughter date, ha? Okay. Gusto mo na bang magpagupit? Alam mo, Dad, naisip ko tuloy ngayon, ayaw mo lang sa buhok ko. Ginagawa mo lang excuse tong breakup ko para pilitin ako magpagupit eh. Tama naman. Dad! Joke lang. Tigil na lang tayo sa mall na to. Kakain tayo, magpapagupit ka, tapos bibilhin natin yung blush on mo na kinuha ni Aki. Good plan. Si Aki hindi mo natin i-invite? Sige na nga, i-chat mo na. Sabihin mo kakain tayo. Thank you, Dad. Mga kamorkada, sabi nga, a father is always a daughter's first love. He sets the standards for what kind of love she will accept. At para sa akin, hindi ko kayang mag-settle for less. Siguro nga ay mataas ang standards ko. Pero lumaki ako na alam ang value ko bilang isang babae. At sana, balang araw makahanap ako ng tao na papahalagahan ako kagaya ng pagpapahalaga sa akin ng dad ko. Dito ko na po tatapusin ang story ko. Thank you po sa pakikinig sa kwento ko. Lubos na gumagalang, Mika. You're a part of me. You are my home, though I'm afar. I'm in your company. I'm in you.
MOR. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. My First Love.